Sa likod ng isang lumang panaderya sa tabi ng palengke, may isang makipot na kusinang palaging mainit kahit hindi pa sumisikat ang araw. Doon araw-araw nagsisimula ang buhay ni Berto. Isang payat, tahimik at kayumangging binatang halos buong kabataan ay inubos sa pagmamasa ng harina, pagbabantay sa pugon at pagtitiis sa mga sigaw na matagal na niyang kinagisnan. Wala na siyang ama. Wala na rin siyang ina. Bata pa lamang siya nang maulila at mapadpad sa iba't ibang bahay bilang utusan kapalit ng tirang pagkain at lumang damit. Kaya para kay Berto, ang panaderya ay hindi lamang trabaho, iyon ang huling piraso ng mundong pwede niyang kapitan. Kapag nawala yon, wala na siyang sahod, wala na rin siyang matutulugan at wala ng lugar na kahit paano ay pwede niyang tawaging saan niya, kahit hindi naman talaga. Ang may-ari ng panaderya ay si Aling Perla. Kilala ito sa palengke hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil sa talas ng dila at husay sa pagpapanggap. Kapag may customer, malambing ang ngiti at banayad ang boses. Kapag kaharap naman ng mga tauhan, lalo na si Berto, saka lumalabas ang tigas ng tunay niyang ugali. Kapag mabango ang pandesal, si Aling Perla ang tumatanggap ng papuri. Kapag maaga yung nauubos sa estante, siya ang nagmamataas na magaling ang negosyo niya. Ngulit kapag may nasunog na tray, may kulang sa stock o may pumalpak na timpla, si Berto ang unang sinisigawan. "Berto!" sigaw ni Aling Perla isang umaga habang palapit sa mesa ng pagmamasa. "Ano na namang itong nakikita ko? Bakit parang ang tagal lumobo ng masa?" Agad na napayuko si Berto. "Pasensya na po, Aling Perla. Medyo malamig po kasi ang tubig kanina, pero aayusin ko po agad." "Aayusin?" putol nito. "Puro ka na lang aayusin. Hindi dahilan ang kailangan ko. Tinapay ang kailangan ng mga tao, hindi palusot mo." Hindi na sumagot si Berto. Sanay na siya sa ganoong tono. Kahit sabihin pa niyang siya lang mag-isa ang gumagawa ng halos lahat sa kusina, pagmamasa, pagsasalang, paghuhugas, pag-aayos ng tray, pati paglilinis ng sahig, alam niyang hindi rin iyon pakikinggan. Sa ganitong buhay, natutunan niyang lunukin ang salita dahil para sa taong walang pera at walang matatakbuhan, ang katahimikan ang nagiging huling sandata. Ngunit, hindi tamad si Berto. Sa totoo lang, siya ang tunay na may galing sa panaderya. Siya ang nakaaalam kung kailan kulang ang init ng pugon. Siya ang marunong humawak sa masa at malaman kung kailangan pa nitong huminga. Siya ang nakapapansin kapag hindi sapat ang tamis o kapag sobrang alat ng timpla. At siya rin ang nakaisip ng maraming maliliit na pagbabago na siyang nagpasarap sa mga paninda ni Aling Perla sa paglipas ng mga taon. Ngulit ni minsan ay hindi napunta sa kanya ang pagkilala. Sa halip, paulit-ulit iyong inangkin ng babaeng palaging maayos ang bihis at malambing ang boses kapag may bumibili. Hindi lamang pag-aagaw sa credit ang ginagawa ni Aling Perla kay Berto. Pinapahiya rin ito sa harap ng mga kustomer. Kapag may nagrereklamo sa bagal ng serbisyo, itinuturo siya. Kapag may hindi agad na ihain, siya ang pinagbubuntunan. "Pasensya na kayo, si Berto kasi parang laging lutang. Hindi ko alam kung tamad o sadyang mabagal." Narinig yun ni Berto habang nag-aayos ng bagong lutong monay. Hindi siya sumagot. Pinili niyang manahimik. Ngunit sa loob niya, may kung anong paulit-ulit na nadudurog. Sa maliit na espasyong inuukupan niya sa likod ng panaderya, na andoon ang lahat ng pag-aari niya sa buhay. Isang makipot na papag, 2 pares ng damit, isang lumang kumot, isang tabong may bitak, at isang lata na pinaglalagyan niya ng kaunting baryang na itatabi tuwing hindi kinukulang ang sahod niya. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag tag-init, parang iyong pugon sa sobrang init. Ngunit para kay Berto, sapat na iyon. Dahil sa totoo lang, wala naman siyang maihahambing. Matagal na siyang walang kahanang maayos. Matagal na rin mulang nang may tumawag sa kanya ng pangalan ng may lambing. Minsan, habang naghahalo siya ng masa para sa pandesal, binalikan siya ng alaala ng kanyang kabataan. Noon, may maliit pa silang bahay sa dulo ng baryo. May ina siyang marunong gumawa ng simpleng tinapay kapag may natitira silang harina. May amang tahimik pero masipag na madalas umuwi ng pagod at amoy araw. Hindi sila mayaman noon, ngunit may init ang kanilang hapag. May katahimikan na hindi masakit.
May mga gabing sabay-sabay silang kumakain kahit kaunti lang ang ulam. Ngunit isa-isang nawala ang lahat. Naunang kinuha ng sakit ang kanyang ama at makalipas lamang ng 1 taon, sumunod din ang kanyang ina matapos ang mahabang lagnat na hindi nila napaospital dahil wala silang pera. Noong mailibing ang huli niyang magulang, tila mabilis ding linamon ng mundo ang natitira niyang kabataan. Napunta siya sa bahay ng isang malayong kamag-anak na hindi naman siya gusto. Pagkatapos ay napasa sa ibang bahay bilang katulong, hanggang sa mapadpad sa panaderya ni Aling Perla na nangakong bibigyan siya ng trabaho at matutuluhan. Sa umpisa, inisip ni Berto na baka ito na ang pagkakataon niyang muling tumayo. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niyang hindi lahat ng bubong ay tahanan. May mga bubong na kulungan. May mga trabaho na anyong pagliligtas, ngunit unti-unti ka palang dudurugin. Isang gabi, matapos siyang pauwiin ng huli dahil pinagawa siya ni Aling Perla ng maramihang order na hindi naman babayaran bilang overtime, umupo siya sa gilid ng papag sa kanyang munting silid at marahang ibinuka ang lumang lata ng bariyang itinatabi niya. Isa-isa niya iyong binilang sa maputlang ilaw ng bumbilya. Hindi kalakihan ang laman, ngunit mahalaga iyon sa kanya. Iyon ang taming pruweba na kahit paano may iniipon siya para sa araw na baka kaya na niyang umalis. Para sa araw na baka makahanap siya ng mas desenteng matutulugan. Para sa araw na baka hindi na niya kailangang tiisin ang mga sigaw na kumakain sa pagkatao niya. Subalit sa tuwing maiisip niya ang pag-alis, agad na lumalabas din sa isip niya ang parehong takot. Saan siya pupunta? Sino ang tatanggap sa kanya? May kukuha pa ba sa kanya kung wala siyang pangalan, wala siyang kamag-anak, at wala siyang mukha sa lipunan, kundi isang tahimik na panaderong laging nakatago sa likod ng init? Kaya sa bawat umagang bumabangon siya, pinipili niyang manatili. Hindi dahil mahal niya ang panaderiya ni Aling Perla, kundi dahil iyon ang natitira niyang lubid sa gilid ng bangin. Kapag binitawan niya iyon nang wala pa siyang kapalit, tuluyan siyang mahuhulog. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati siyang pumasok sa kusina. Umaasa siyang baka sa sipag, baka sa tahimik na pagtitiis, baka sa pagbuti ng timpla, ay kahit papaano'y gagaan ang trato sa kanya. Habang naghahalo siya ng harina at lebadura, may naisip siyang maliit na pagbabago sa timpla ng pandesal. Hindi iyon malaking bagay sa paningin ng iba, ngunit sa kanya ay mahalaga. Dinagdagan niya ng kaunti ang gatas, binago niya ang pahinga ng masa, at maingat niyang pinino ang halo ng asukal at asin, gaya ng minsang nakita niyang ginagawa ng kanyang ina noong bata pa siya. Nang maluto ang unang batch, agad kumalat sa buong panaderiya ang bango. May init, may lambing, may amoy ng umagang gusto mong balikan. Nang matikman iyon ng mga suki, isa-isang lumiwanag ang kanilang mukha. "Aba, Aling Perla," sabi ng isang driver, "iba ang lambot ngayon ha?" "Oo nga," wika ng isang guro, "parang mas buo ang timpla." May isa pang matandang babae pang napangiti habang hinihimay ang mainit na pandesal. "Parang tinapay na gawa ng taong may malasakit," sabi nito. May isa pang ali na may dalang bayong ang tumawa habang tinitikman ang isang piraso. "Bigyan mo nga ako ng 1 dosena, hindi pwedeng ako lang ang makatikim nito. Baka pagalitan ako sa bahay kapag hindi ako nag-uwi." Sa likod ng istante, hindi maiwasang mapatingin ni Berto sa tray ng pandesal. Sa isip niya, gusto niyang tawaging iyong pandesal ni Inay. Hindi para ikabit sa karatula, kundi para sa sarili niya lamang. Isang tahimik na paraan upang buhayin sa alaala ang 2 taong nawala na sa kanya at ang init ng tahanang hindi na niya muling nabalikan. Ngunit bago pa man siya makadama ng kahit kaunting saya, mabilis na lumapit si Aling Perla sa harap ng mga mamimili.
"Siyempre naman," sabi nito na may ngiting parang wala nang ibang alam kundi umangkin. "Bagong timpla ko yan, matagal ko nang gustong ilabas." Parang may lamulamig na bagay na muling gumapang sa dibdib ni Berto. Hindi na iyon bago. Marami na siyang nilikha na inangkin ng iba. Ngunit marahil dahil pagod na siya, mas tumalim ang sakit. Pagsapit ng tanghali, hindi pa rin siya nakakapag-almusal. Niloob niyang humingi ng kaunting pahinga upang makakain man lamang ng tira. Ngunit sinalubong siya ni Aling Perla ng titig na kayang manlumo ng tao. "Hindi pa po ako nakakapag-almusal," mahinang sabi ni Berto. "Aba, kasalanan ko pa. Ganyan kakabagal tapos ikaw pa ang may ganang magreklamo." Natahimik ang ibang tauhan. Walang tumingin sa kanya. Walang gustong mapansin na may puso pa rin ang isang taong araw-araw na tinatapakan. Habang papalubog ang araw, ramdam ni Berto na mas mabigat ang katawan niya kaysa sa karaniwan. Ngulit nagpatuloy pa rin siya sa paghuhugas ng tray, paglilinis ng sahig, at pag-aayos ng mga natirang paninda. Sa bawat galaw niya, iniisip niya ang lata ng baryang matagal niyang iniipon. Iniisip niya ang manipis niyang kumot. Iniisip niya ang pangakong baka balang araw, kaya na niyang umalis. At sa kaibuturan ng pagod niyang puso, naroon ang tahimik na pag-asa na baka bukas ay mas gagaan. Hindi pa niya alam na ang susunod na araw ay siyang babali sa huling hibla ng pagtitiis na matagal niyang hinahawakan. Dahil may mga tao talagang hindi nasisiyahan sa pang-aapi hanggat hindi nila tuluyang nadudurog ang kaharap nila. At si Aling Perla sa mga oras na iyon ay papalapit na sa sandaling ibibigay niya kay Berto ang pinakamasakit na paratang na maririnig nito sa buong buhay niya. Kinabukasan, mas mabigat ang dibdib ni Berto sa bawat hakbang papunta sa kusina. Hindi niya maipaliwanag ngulit tila may kakaibang lamig ang umaga. Habang binubuhat niya ang sako ng harina at inaayos ang mga bandehado, pakiramdam niya ay may nakaambang masamang bagay na hindi pa niya nakikita, ngulit nararamdaman na ng katawan niya. Maaga pa lang ay nagdatingan na ang mga mamimili. Muli nilang pinuri ang lambot ng pandesal. "Aling Perla, ang sarap pa rin nitong bagong timplan nyo," sabi ng isang customer. "Parang gusto mong bumili ulit kahit busog ka na," dagdag ng isa. Ngulit gaya ng dati, si Aling Perla ang tumanggap ng lahat ng papuri, habang si Berto ay nanatiling nakatago sa likod ng usok at init. Bandang hapon, habang nag-aayos siya ng mga tray sa likod, biglang umalingawgaw sa buong panaderya ang boses ni Aling Perla. "Ano nasa ng pera? Kulang ito!" Napalingon ng mga mamimili. Napatigil ang mga tauhan. Paulit-ulit nitong binilang ang laman ng kaha at pagkatapos ay bumaling kay Berto nang hindi man lamang tumingin sa iba. "Ikaw," malamig nitong sabi, "ikaw ang kumuha." Parang tumigil ang paligid. "Ano po?" Naninginig na tanong ni Berto. "Hindi po." "Huwag mo akong pagsinungalingan," sigaw ng babae. "Maghapon kang nandito, sino pa ba ang kukuha niyan?" "Hinding-hindi ko po gagawin iyon," sagot ni Berto. "Hindi po ako magnanakaw." Ngulit lalo lamang tumalim ang mukha ni Aling Perla. Luwapit ito at itinuro siya sa harap ng mga kustomer. "Magnanakaw!" sigaw nito. "Pinapakain na kita, pinapatulog kita, pinasasahod kita, tapos ako pa ang ninanakawan mo." "Hindi po totoo yan," sabi ni Berto, halos mapunit ang boses. "Pakiusap po, huwag niyo po akong pagbintangan." "Tumahimik ka!" sigaw ni Aling Perla. "At mula ngayon, wala ka ng trabaho rito." Nanginginig ang mga kamay ni Berto. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil sa bigat ng hiya. Sa buong buhay niyang wala ng ama't ina, wala nang ang apelyidong maipagmamalaki. Wala ring sino mang agad hahawak sa braso niya para ipagtanggol siya. Ang tanin na titira sa kanya ay ang pangalan niyang pilit niyang iniingatan sa kabila ng hirap. At sa isang sigaw lamang ng babaeng iyon,
Tila pati ang huling bagay na iyon ay gustong kunin sa kanya. "Hindi ko po kinuha ang pera," ulit niya, halos pabulong na. Ngulit walang lumapit, walang nagsalita, walang nagtanggol sa kanya. Hinablot ni Aling Perla ang supot ng lumang pandesal na hindi na ibenta at ibinato iyon sa kanya. "Oh, dalin mo yan! Yan na ang bayad sa iyo!" Tumama ang supot sa dibdib ni Berto at nalaglag sa sahig. Dahan-dahan siyang yumuko. Pinulot iyon. Kinuha ang ilang gamit niya. At nang walang kahit anong sigaw o eksena, naglakad siya palabas ng panaderiya, habang ang ilang customer ay tahimik na tumitingin at ang ilan na may umiwas ng mata na parabang mas madaling magbulag-bulagan kaysa manindigan. Pagdating niya sa kanyang silid, yumuko siya sa gilid ng papag at tahimik na napatitig sa lata ng baryang tagal niyang iniipon. Binuksan niya iyon, kaunti lamang ang laman. Hindi sapat para sa mahabang panahon. Hindi sapat para sa bagong simula. Hindi sapat para sa ginhawang matagal niyang pinapangarap. Doon siya unang umiyak ng walang pumipigil. Hindi dahil nawala ang trabaho, kundi dahil parang sa bawat paglayas ng isang tao sa kahirapan, may isa ring kamay na mas gustong hilahin siya pababa. Kinagabihan, hindi siya agad nakakatulong. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala nang sigurado sa bukas. At kinabukasan, kailangan na rin niyang umalis sa maliik na silid sa likod ng panaderiya. Wala nang dahilan para manatili siya roon. Hindi naman kanya ang lugar. Hindi rin kanya ang papag, hindi kanya ang bubong. Ang taning sa kanya lamang ay ang supot ng lumang pandesal, ilang damit, ang lata ng baryang payat, at ang pangalang pilit na niluray ng maling paratang. Dinala niya ang maliit niyang mga gamit palabas ng pinto ng madaling araw, bago pa magising ang karamihan sa palengke. Wala ni isang taong nagpaalam sa kanya. Wala ni isang tumulong magbuhat, ni ang mga trabahador na minsang kasabay niyang kumain ng tira sa likod ay hindi man lamang sumilip upang tignan kung saan siya pupunta. Pagdating niya sa kalsada, sumilip ang unang liwanag ng araw sa mga bubong ng tindahan. Ang buhay ng palengke ay unti-unti nang nagigising. May mga nagbubuhat ng gulay, may mga nagliligpit ng yelo, may mga driver na nagpapaandar ng makina. Ngunit sa gitna ng paggalaw ng buong paligid, si Berto ay para lamang munting aninong dahan-dahang iniluwal ng isang pintong ayaw na sa kanya. Wala siyang direksyon, wala ring naghihintay. Sa bawat hakbang niya, mas lumilinaw ang isang katotohanan. May mga pagkawala palang hindi maingay, hindi sumasabog, hindi nagwawala. Minsan tahimik ka lang palang inaalisan ng lugar sa mundong akala mo ay kahit paano'y pwede mong kapitan. Sa likod ng palengke, may isang makipot na eskinita na bihirang daanan ng tao kapag sumasapit ang gabi. Doon naupo si Berto, sa tabi ng isang saradong tindahan, hawak ang supot ng lumang pandesal na siyang huling ibinato sa kanya ni Aling Perla. Doon din niya inilapag ang maliit niyang sako ng damit at ang latang halos walang lamang baryang pinaghirapan niyang itabi sa napakaraming buwan. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang silid na babalikan. Wala siyang kusinang papasukan kinabukasan. Wala siyang hawak na kahit anong tiyak. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglik at mahinang yapak ng mga nagmamadaling umuwi ang naririnig. Kumuha siya ng isang pirasong pandesal mula sa supot. Matigas na iyon, malamig, at halos walang sarap. Ngunit iyon na lamang ang mayroon siya. Bago pa niya isubo, may narinig siyang marahang kaluskos mula sa dulo ng eskinita. Nang tumingin siya, nakita niya ang isang payat na aso na dahan-dahang lumalapit. Marumi ang balahibo nito. May sugat ang isang paa.
Litaw ang mga tadyang sa sobrang kapayatan. Ngunit ang mga mata nito ay hindi mabangis, malungkot lamang, maingat, parang sanay na rin itong itaboy at iwanan. Matagal na tinitigan ni Berto ang aso. May kung anong kumurot sa loob niya. Marahil dahil sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may nakita siyang nilalang na kasing lugmok niya. Walang tahanan, walang may-ari, walang katiyakan kung saan aabutin ng umaga. Pagkatapos ay marahan niyang hinati ang pirasong pandesal. Ito na lang ang meron ako, pero hati tayo. Lumapit ang aso at kinain ang inialok niya. Pagkatapos ay naupo ito sa tapat niya at tahimik na tumingin. Napangiti si Berto sa gitna ng sakit. Sa buong maghapon na iyon ang unang bagay na ginawa niyang hindi para sa utos ng iba at hindi para sa takot. Salamat, bulong niya. Kumawag ng bahagya ang buntot nito. Iyan na ang pangalan mo. Salamat. Hindi na siya iniwan ng aso mula noon. Nang tumayo siya at muling naglakad, sumunod si Salamat. Nang huminto siya sa waiting shed sa gilid ng daan, humiga rin ito sa paanan niya. Nang subukan niyang itaboy, nanatili lang itong nakaupo at nakatingin, na parang may tahimik na pangakong hindi gumagamit ng salita. Muli siyang napabuntong hininga. Wala nga akong matutulugan, may kasama pa akong aso. Ngunit kahit gaanon ang sinabi niya, may kung anong bahagyang gumaan sa loob niya. Hindi pa iyon saya, hindi rin ginhawa, ngunit sapat na iyon upang hindi niya lubos maramdaman na iniwan na siya ng buong mundo. Kinabukasan, nakita siya ni Aling Sioning, ang matandang tinderang nagtitinda ng gulay sa tabi ng palengke na nakaupo sa waiting shed. May namumugtong mata at asong nakadikit sa paanan. "Iho," sabi nito, "wala ka bang matutuluyan?" Hindi na nagsinungaling si Berto. Hindi rin niya ikinuwento ang lahat. Ngunit sapat na ang nakita ng matanda sa mukha niya upang maunawaan ang bigat ng nangyari. "May lumang pugon ako sa likod ng pwesto ko," sabi ni Aling Sioning. "Dati iyong gamit ng asawa kong yumao. Matagal nang walang humahawak. Kung gusto mo, pwede mong ayusin." Hindi agad nakapagsalita si Berto. Matagal nang walang naniwala sa kanya ng ganoon. "Bakit niyo po ako tutulungan?" tanong niya. Umupo si Aling Sioning sa may kahon at marahang ngumiti. "Dahil matagal ko nang nakikita kung sino ang totoong may kamay sa masarap na tinapay sa panaderya ni Perla," sagot nito. "At dahil may mga taong kailangang abutan ng pagkakataon bago tuluyang mawalan ng loob." Sa likod ng pwesto ng matanda, sa isang sulok na madalas hindi napapansin, naroon ang lumang pugon. Kalawangin ng gilid, makapalang alikabok, tahimik at tila nakalimutan ng panahon. Ngunit nang nahawakan iyon ni Berto, may kung anong kumislot sa loob niya. Parang sa gitna ng lahat ng nawala, may isang bagay pa ring gustong mabuhay. At sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Salamat. Hindi pa niya alam noon na ang asong sumunod sa kanya sa pinakamadilim niyang gabi ay siya ring magiging unang saksi sa pagbangon niyang hindi na niya akalaing posible pa. Buong umaga, naglinis si Berto sa lumang pugon ni Aling Sioning. Inalis niya ang alikabok, tinanggal ang mga sapot ng gagamba, hinugasan ang mga lumang bandehado. Sinubukan niyang ayusin ang pinto ng pugon at linisin ang ilalim na matagal ng barado ng abo at dumi. Habang ginagawa niya iyon, si Salamat ay paikot-ikot lamang sa paligid. Minsan ay nakaupo sa tapat ng pinto, minsan namay nakadapa sa tabi ng lamesa na para bang binabantayan ang bawat kilos niya.
Si Aling Sioning ang nag-abot ng kaunting harina, asukal, asin at lebadura. "Bayaran mo na lang kapag kumita ka na," sabi nito. Tahimik na tumango si Berto. Hindi pa rin siya sanay tumanggap ng kabutihang walang kapalit na paninisi. Kinagabihan, sinubukan niya ang unang masa sa lumang pugon. Binalikan niya sa isip ang lumang resipi ng kanyang ina, ngunit hindi niya iyon basta inulit lamang. Pinino niya ang timpla, dinagdagan ng kaunti ang gatas, hinabaan ang pahinga ng masa, nilagyan ng bahagyang mantika sa ibabaw bago isalang. Para sa kanya, ang tinapay na iyon ay hindi dapat maging simpleng panggaya sa nakaraan. Gusto niya iyong gawing mas buo, mas sarili, mas may dangal. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang si Salamat ay may kakaibang kilos. Nang sumobra siya sa asin, umungol ito ng mahaba. Nang tama na ang gatas, tumahol ito ng isang beses. Nang halos magdagdag pa siya ng asukal, tinitig lang ito sa kanya at hindi gumalaw, na para bang may hindi sinasang-ayunan. Nang una, akala ni Berto ay pagod lamang siya at nag-iisip ng kung ano-ano. Ngunit halip na itaboy sa isip ang kutob, pinili niyang sundin ang tila ipinahihiwatig ng aso. Nang lumuto ang unang batch, napapikit siya sa unang kagat. Malambot, mainit, at may kakaibang bango. Hindi lamang amoy ng pandesal, kundi amoy ng umagang gusto mong balikan kahit marami ka ng pinagdaanan. May bahagyang tamis, may banayad na alat, at may lambot na parang hindi nagmamadaling tumigas. Napahawakan siya ng gilid ng lamesa. Matagal na rin mulang may bagay na ginawa siya na hindi inangkin ng iba, hindi sinalubong ng mura, at hindi agad pinait ng pang-aapi. Nang kinagabihan, nang ilatag niya ang unang tray sa tapat ng pwesto ni Aling Sioning, agad napahinto ang mga taong dumaraan. "Anong bangon yan?" tanong ng isang driver. "Bagong luto po," sagot ni Berto. Bumili ang lalaki ng 2 piraso. Pagkatapos ng unang kadat, napataas ang kilay nito. "Aba, ibang klase ito." Sumunod ang isang tindera. Pagkatapos ay isang guro. Maya-maya pa, dumarami na ang tumitigil sa maliit niyang mesa. May isang matandang lalaki na dahan-dahang ngumunguya at saka napangiti. "Parang hindi ordinaryong pandesal ito," sabi nito. "Malambot na, mabango pa. Parang gusto mong umuwi agad para ipatikim sa pamilya." "Bigyan mo nga ako ng 1 dosena," sabi ng isang ale na may dalang bayong. "Hindi pwedeng ako lang ang makatikim nito. Baka pagalitan ako sa bahay kapag hindi ako nag-uwi." May isa pang kustomer na bagong dating mula sa kabilang baryo ang muling lumapit matapos maubos ang hawak niyang 2. "Dagdagan mo pa nga ako ng 10, sabi nito. "Ipapasalubong ko sa kapatid ko. Kapag hindi ko ito dinala, baka sabihin niyang nagpunta ako rito nang wala namang saysay." May isang driver pang napailing habang hawak ang pangalawang piraso. "Ganito ang klaseng tinapay na babalikan mo kinabukasan. Hindi ka tatamarin pumila." Nang tanungin siya kung ano ang tawag sa tinapay, tumingin si Berto sa tray at saglit na natahimik. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, "Pandesal ni Inay." Iyon ang naging signature bread niya. Isang pandesal na sobrang lambot, may kakaibang bango ng gatas at mantikilya at hindi agad tumitigas kahit lumamig na. Ngunit higit pa sa lasa ang dahilan kung bakit minahal ito ng mga tao. Sa bawat kagat, para bang may naaalala silang kabutihang simple. Isang umagang payapa. Isang tahanang hindi magarbo, ngunit mainit. Isang taong naglaan ng oras at pag-aalaka. Unti-unti, naging tatak ng maliit niyang pwesto ang pandesal ni Inay. At habang lumalaki ang pagtitiwala ng mga suki sa kanya, lalo namang lumilinaw kay Berto na ang asong sumunod sa kanya sa dilim ay hindi dumating sa buhay niya ng walang dahilan.
Makalipas ang mga buwan, ang maliit na mesa ni Berto sa gilid ng palengke ay hindi na sapat sa dami ng bumibili. Kaya mula sa unti-unti niyang naipon at sa tulong ni Aling Sioning, nakapagpaupa siya ng maliit na pwesto sa kabilang kanto ng palengke at doon itinayo ang unang panaderiya ni Berto. Hindi iyon magarbo, simple lamang ang harap, malinis ang salamin, may maliit na karatulang kahoy, at sa loob may pugon na araw-araw pinapainit ng sipag, alaala at pasasalamat. Mula nang magbukas ang maliit niyang panaderiya, lalo pang dumami ang mga taong bumibili. Hindi na lamang mga taga-palengke ang naghahanap sa pandesal ni Inay. May mga driver ng tricycle na sinasadya ang ruta para mapadaan sa pwesto niya. May mga guro na nagpapabili bago pumasok sa paaralan. May mga tindera ring bumibili ng maramihan para may maiuwi sa mga anak nila. "Kuya Berto, dagdagan mo nga ng 10, sabi minsan ng isang konduktor. "Naubos agad yung dinala ko kahapon. Nag-aagawan pa nga ang bata sa bahay." "Sa akin, 2 supot, sabi naman ng isang babaeng nakakarating lang mula sa kabilang baryo. "Ipinabili ito ng kapatid ko. Sabi niya, huwag na akong uuwi nang walang pandesal ni Inay." May isa pang alin na napangiti habang inaamoy ang bagong lutong tinapay. "Napakasarap na, ang lambot pa. Kahit kinahapunan na, hindi agad tumitigas. Parang gawa sa bahay, hindi sa tindahan." Isang umaga, may mag-asawang bumaba pa sa jeep na halatang hindi taga roon. "Kayo po ba si Berto?" tanong ng babae. "Opo," sagot niya. Kami po yung tinuro ng kapatid ko mula sa San Rafael. Sabi niya, kapag napadpad kayo sa bayan, huwag niyong palalagpasin ng pandesal na parang may yakap ang lasa. Kaya dumayo talaga kami. Hindi lang almusal ang tingin ng mga tao sa tinapay niya. Unti-unti, naging pasalubong na rin ito. May isang matandang babae na regular na bumibili tuwing Biyernes. "Pakibalot ng maayos, iho," sabi nito. "Uuwi ang apo ko bukas mula Maynila. Gusto kong ito ang unang matikman niya pagdating." May isang bus driver naman na tumatawa habang may bit-bit na 2 kahon. "Kapag wala akong dalang tinapay mo pag-uwi, ako ang sermon sa bahay. Sinasabi ng asawa ko, nagdaan ka na sa bayan na yan, wala ka pang pasalubong?" Sa panaderiya ni Berto, hindi lamang tiyan ang nabubusog, pati alaala, pati pagod, pati pag-asang minsang nawala sa ilang tao. Dahil sa pagdami ng bumibili, napilitan na siyang kumuha ng mga katulong. Dito pumasok si Mando, isang matandang panadero na minamaliit noon sa ibang bakery dahil raw mabagal na ang kamay. Tinangkap din niya si Lina, isang biyudang may 2 anak, at si Junjun, isang batang dati tagahugas ng pinggan sa karinderiya. Sa panaderiya niya, hindi sinisigawan. Kapag may tray na nasunog, itinuturo niya ng mahinahon. Kapag may nagutom sa gitna ng trabaho, pinapakain muna niya. Kapag napagod ang isang tao, pinapaupo niya muna kaysa pagalitan. "Hindi ako gustong maging amo lang," sabi niya minsan kay Lina. "Gusto kong maging tao muna." Dahil sa ganoong pamamalakad, nagkaroon ng kakaibang init ang panaderiya niya. Hindi lang dahil sa pugon, kundi dahil sa paraan ng pakikitungo. Dahil hindi niya nalimutan ang bigat ng pagiging maliit sa mata ng iba, hindi rin niya hinayaang maranasan iyon ng mga kasama niya. Doon din nagsimulang tumubo ang isa pang pangarap sa loob niya, ang makatulong sa mga taong biglang kinakapos kapag may sakit. Marahil ay hindi na niya mababago ang mga nangyari sa kanyang mga magulang. Ngunit, pwede niyang tiyakin na may ibang tao sa bayang iyon na hindi lubusang mawawalan ng pag-asa sa oras ng karamdaman. Kaya mula sa bahagi ng kinikita niya, nagsimula siyang magtabi ng maliit na halaga para sa charity ward ng ospital sa bayan. Hindi niya iyon ipinagyabang. Hindi niya iyon ikinabit sa pangalan niya. Sapat na sa kanya na may natutulungan. At sa bawat pag-init ng pugon tuwing madaling araw, habang tahimik na nakahiga si Salamat sa tapat ng kusina, mas lumilinaw kay Berto na ang panaderiya niya ay hindi lamang negosyo. Isa itong tahanan para sa mga pagod, pahingahan para sa gutom, at patunay na ang taong minsang tinawag na walang halaga ay pwedeng maging dahilan ng paghinga ng marami. Habang lumalaki ang panaderiya ni Berto, mas dumarami rin ang lumalapit sa kanya. Hindi lahat ay may mabuting balak.
May mga supplier na gustong magbenta ng murang sangkap na mababa ang kalidad. May mga nagpapakilalang negosyante na gustong makihati sa puhunan kapalit ng mga kontratang puno ng patibong. At may mga taong alam lamang ang amoy ng kita, hindi ang bigat ng pinanggalingan ng isang tao. Doon lalong lumitaw ang kakaibang pandama ni Salamat. Kapag mabuting tao ang lumalapit, tahimik lang ang aso. Minsan pa nga ay kumakawag pa ang buntot nito kay Aling Sioning, kay Mando, at maging sa mga batang suki na laging may gutom na mata, ngulit malinis ang puso. Ngunit kapag may masamang balak ang isang tao, hindi mapakali si Salamat. Isang hapon, may dumating na lalaking maayos ang bihis at magaling magsalita. Nagpakilala itong si Arturo Salcedo at nagsabing maaari raw niyang palawakin ang negosyo ni Berto sa loob lamang ng ilang buwan. "Sayang ang galing mo kung dito ka lang," sabi nito. "Pwede tayong magtayo ng maraming branch agad. Ako ang puhunan, ikaw ang tatak, pirmahan mo lang ito." Habang nagsasalita ang lalaki, hindi mapakali si Salamat. Paikot-ikot ito, tumingin ng matalim, at nang ilatag na ang kontrata, biglang tumahol ng malakas at sunod-sunod. Napaatras si Arturo. "Bastos naman niyang aso mo," sabi, pilit tumatawa. Tahimik na kinuha ni Berto ang kontrata. "Papasusuri ko muna po," sabi niya. Nang ipabasa iyon kakilala ni Aling Sioning na dating clerk sa munisipyo, doon niya nalaman ang totoo. Kapag napirmahan niya ang papel, halos kalahati ng pag-ari niya ay mapupunta kay Arturo sa loob lamang ng maikling panahon. Ngumiti si Berto ng mapait. Noong gabing iyon, lumuhod siya sa tabi ni Salamat at hinaplos ang ulo nito. "Kung wala ka," bulong niya, "baka naulit na naman sa akin." Ngunit hindi lang iyon ang panganib. Makaraan ng ilang linggo, may isang tangkang panununog sa likod ang unang branch ng panadirihan niya. Habang naghahanda siya ng masa isang gabi, biglang tumayo si Salamat at tumakbo sa likurang bahagi. Sumunod si Berto at doon niya naamoy ang matapang na samyo ng kerosin. Sa may pader, may basahan at bote ng gasolina at sa dulo ng eskinita ay may dalawang anino nagmamadaling tumakas. Kung hindi dahil kay Salamat, malamang ay natupok ng apoy ang lahat ng pinaghirapan niya. Kinabukasan, usap-usapan sa buong palengke ang tangkang pagsunog. Walang nakapagsabi kung sino ang may gawa. Ngunit malinaw kay Berto na may mga taong ayaw siyang makitang umangat. Habang nakaupo siya sa may pintuan ng panaderyanong gabing iyon, tahimik niyang tinitigan si Salamat. "Minsan, iniisip ko kung ano ka ba talaga," sabi niya. Tahimik lamang ang aso. Lumapit ito at idinikit ang ulo sa kanyang hita. Napangiti si Berto ng pagod. "Ano man ang sagot," bulong niya, "alam kong ipinadala ka sa gabing wala na akong natitira." Mula sa iisang maliit na pwesto sa palengke, unti-unting lumawak ang negosyo ni Berto. Na ang una, nagbukas siya ng ikalawang branch sa Karatigbayan. Sumunod ang ikatlo. Pagkatapos ay ang pang-apat. Sa bawat bagong branch, tinitiyak niyang pareho ang kalidad ng pandesal ni Inay. Pareho ang malasakit sa tauhan at pareho ang patakaran na walang manggagawang sisigawan, babastusin o bibigyan ng kulang na sahod. Hindi siya nagmadali na ang una. Ayaw niyang lumaki ng mabilis, ngunit mawalan ng kaluluwa ang negosyo niya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ng panaderya ni Berto ay unti-unting naging kilala hindi lamang sa kanilang bayan, kundi sa iba't ibang lungsod at probinsya. Dahil hindi lang masarap ang tinapay nila, dinadayo talaga ito. Sa bawat bagong branch, may mga taong agad naghahanap ng pandesal ni Inay. "Dito ba yung sinasabing pinakamasarap na pandesal?" tanong ng mga bagong dating. "Pakibalot ng maayos, pasalubong ko ito," sabi ng mga biyahero. "May dala ka bang tinapay ni Berto?" Iyon na ang tanong sa maraming tahanan kapag may kamag-anak na uuwi mula sa bayan na may branch nila. May mga driver na nagsasabi sa pasahero, "Kung gusto nyong sulit na pasalubong, doon tayo sa panaderya ni Berto." May mga guro na nagpapadala ng estudyante para bumili ng dalamang kahon sa faculty room. May mga nanay na nagsasabing, kapag ito ang dinala mong pasalubong, ubos agad bago pa maghapunan.
May isang lalaki pa nga sa terminal ang narinig ni Berto minsang nagsasabi sa kasamang, "Hindi ako naninimala sa hype dati, pero nung natikman ko yung pandesal nila, sinabi ko sa sarili ko, kaya pala may mga taong bumibiyahe ng maaga para rito." Lumipas pa ang panahon, at bago niya namalayan, mula sa munting pugon ni Aling Sioning ay naging 36 na sangay ang panaderya ni Berto. 36 na sangay. 36 na pugon, 36 na lugar kung saan may mainit na pandesal bago mag-umaga. Si Mando ang naging pangunahing tagasanay ng mga bagong panadero. Si Lina ang tumulong sa pagbuo ng maayos na sistema sa bawat branch. Si Junjun ay naging supervisor ng ilang sangay. At si Aling Sioning ay nanatiling parang pangalawang ina ng buong pangarap. Nang buksan ng ika-36 na branch, inanyayahan niya si Aling Sioning upang siya ang unang magbasbas sa pugon. "Hindi ko akalain aabot ka rito, iho," sabi ng matanda habang nangingilid ng luha. Napangiti si Berto. "Ako rin po," sagot niya. "Pero kayo ang unang naniwala." Kahit lumaki ang negosyo niya, hindi nawala sa kanya ang alaala ng pinanggalingan. Patuloy pa rin siyang naglaan ng bahagi ng kita sa charity ward ng ospital. Patuloy pa rin siyang nagbibigay ng libreng tinapay sa mga batang gutom. At patuloy pa rin siyang tumatanggap ng mga empleyadong dati rin minaliit sa iba. Habang si Berto ay lumalawak ng hindi tumitigas ang puso, si Aling Perla na may unti-unting gumuho ng hindi makabalik sa dating anyo. Habang nagbubukas ng ika-6, ika-22, ika-20 at kalaunan ay ika-36 na sangay si Berto, ang panaderya ni Aling Perla na may unti-unting nawalan ng hininga. Una, umalis na ang mga suki. Ang dating mga customer na araw-araw bumibili sa kanya ay lumipat sa panaderihan ni Berto. Hindi lamang dahil mas masarap ang pandesal doon, kundi dahil mas magaan ang pakikitungo. Mas malinis ang lugar, at mas ramdam ng tao na hindi sila binibilhan lamang, kundi pinahahalagahan. Pangalawa, umalis ang mga tauhan. May isang matandang tagaluto na minsang pinagtaasan niya ng boses sa harap ng mga customer ang sumagot sa kanya nang pigilan niya. "Mas gusto ko nang maging mahirap," sabi nito, "kesa araw-araw nilalait." Pangatlo, nagsimulang dumating ang mga reklamo. May dayang timbangan, may lumang palaman, may panis na sangkap, may kulang na bayad sa sahod, may sapilitang overtime na hindi naman binabayaran. Dahil sa mga salaysay ng mga dating tauhan, nagkaroon ng inspeksyon. Natuklasan ng paglabag. Pinagmulta siya, binigyan ng babala, at nang hindi niya maayos ang lahat sa tamang panahon, ipinasara ang bakery. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang pagbagsak. May supplier na naningil ng utang. May dati niyang trabahador na nagsampa ng reklamo para sa kulang na sahod at hindi bayad na overtime. May customer pang naghain ng kaso matapos magkasakit ang anak dahil sa biniling panis na palaman mula sa bakery niya. Isa-isa ring lumayo ang mga taong dati niyang inuutos-utusan. Sa huli, si Aling Perla ay naiwan sa harap ng bakanteng panaderyang amoy lumang mantika, tuyong harina at yabang na wala ng bumibili. At nang akala niya ay iyon na ang pinakamasakit, dumating ang dagok na hindi niya kayang sigawan para mawala. Nagkasakit ng malubha ang asawa niyang si Mang Tano. Naubos ang naisalansang niyang pera, naisangla ang natitirang alahas, at sa ospital, habang hawak ang bill na hindi niya kayang bayaran, sa kanya narinig ang pangalang magpapabagsak ng tuluyan sa natitira niyang mataas na noo. Si Berto, ang donor ng charity ward, ang lalaking minsang niyang pinalayas, ang taong tahimik na yung sumasalo sa bahagi ng pagpapagamot ng kanyang asawa. Walang sigaw, walang ganti, walang pagyayabang. Ngunit sa harap ng katotohanan iyon, si Aling Perla ay tuluyang nawasak. Dahil ang pinakamasakit na pagbalik ng buhay ay hindi laging nanggagaling sa galit. Minsan, dumarating ito sa anyo ng kabutihan na hindi mo kailanman naibigay sa taong sinaktan mo. Nang araw na iyon sa ospital, hindi inaasahan ni Berto na makikita si Aling Perla sa admitting section.
Dinala lamang siya roon ng obligasyon niyang kumustahin ang charity ward na ilang taon na niyang sinusuportahan. Ngunit nang makita niya ang dati niyang amo na nakaupo, hawak ang resibo at namumugto ang mga mata, agad niyang naunawaan ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa alaala niya ang lumang init ng pugon, ang sigaw sa harap ng mga customer, ang paratang ng pagnanakaw, ang supot ng lumang pandesal, ang gabing tila wala nang natira sa kanya. Madali sana para sa kanya ang tumalikod. Madali ring lumapit at isumbat ang lahat. Mulit sa tabi niya, tahimik lang na nakatayo si Salamat. Hindi ito tumatahol. Hindi rin ito umuunggol. Na para bang sa sandaling iyon, hindi galit ang dapat magsalita, kundi katotohanan. Nang napansin siya ni Aling Perla, dahan-dahan itong nag-angat ng ulo. Nanlaki ang mga mata nito. "Ikaw," bulong niya. Tahimik si Berto. Pagkatapos ay siya pa ang unang nagsalita. "Kamusta po si Mang Tano?" Parang lalo pang nanhina si Aling Perla sa narinig. "Ginagamot na siya," sabi niya. Basag ang boses. "Pero wala na akong sapat na pera." Tumango si Berto. "Kaya po nariyan ang ward." Napayuko si Aling Perla at tuluyang napaiyak. "Masama ako sa iyo," bulong niya. "At ikaw pa." Hindi na niya natapos ang pangungusap. Marami sana siyang pwedeng sabihin, ngunit pinili niyang hindi gawin iyon. "Hindi ko po kayo tinulungan para maalala niyo ang utang niyo sa akin. Tinulungan ko po kayo dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng mahihingyan sa oras ng sakit." Napapikit si Aling Perla habang umiiyak. "Malaki po ang nawala sa akin noon," dugtong ni Berto, "at hindi ko na yun maibabalik. Pero ayoko pong maging dahilan ng pagkawala ng buhay ng iba." Sa sandaling iyon, walang sigawang naganap sa ospital. Walang esenang pinanood ng maraming tao. Walang paghihiganting ipinagdiriwang. Ngunit para kay Aling Perla, marahil iyon na ang pinakamasakit na sampal ng tadhana. Dahil ang tumulong sa kanya sa sandaling lugmok na lugmok siya ay ang mismong taong minsan niyang itinuring na walang halaga. At sa harap ng taong iyon, wala siyang maitaas na ulo. Pagkaraan ng ilang linggo, nang bahagyang gumaling si Mang Tano at makalabas sa ospital, hindi na muling bumalik ang dating tikas ni Aling Perla. Hindi na rin inaibalik ang bakery niya. Ang natitira sa kanya ay isang tahimik na bahay, isang asawang mahina ang katawan, at mga alaala ng mga araw na siya ang malakas at ang iba ang laging napipilitang yumuko. Sa kabilang panig, hindi rin ipinagdiriwang ni Berto ang nangyari. Hindi siya nagsalita laban sa kanya. Hindi niya iyon kinuwento sa mga tao upang ipamukha ang hiya nito. Sapat nang alam niya sa sarili na may mga sugat na gumagaling hindi kapag gumanti ka, kundi kapag pinili mong huwag tumulad sa taong nanakit sa'yo. Lumipas ang panahon at dahan-dahang bumalik ang tahimik na daloy ng buhay sa bayan. Ang panaderya ni Berto ay lalo pang tumibay. Ang unang branch sa palengke ay nanatiling pinakapuso ng lahat. Doon nagsimula ang pandesal ni Inay. Doon unang sumiklab ang lumang pugon ni Aling Sioning. At doon unang natutong umasa muli ang isang lalaking minsang nilamon ng hiya at pagkawala. Ngunit ang pangarap na minsan kasya lang sa isang maliit na lamesa at ilang tray ng pandesal ay hindi na nanatiing ganoon kaliit. Sa paglipas ng mga taon, umabot sa 36 na sangay ang panaderya ni Berto. 36 na sangay, 36 na pugon, 36 na lugar kung saan may mainit na pandesal bago mag-umaga. Sa bawat sangay, may malilaw na patakaran si Berto. Patas ang sahod, may pahinga ang mga tao, walang sisigaw sa empleyado, walang maruming sangkap, at walang batang gutom na palalayasin ng walang hawak na kahit isang pirasong tinapay. Dahil sa mga sangay na yon, maraming pamilya ang nabuhay ng marangal, maraming dating minaliit ang nagkaroon ng trabaho, maraming may sakit ang natulungan ng pondo sa charity ward na lalong lumaki kasabay ng paglaki ng negosyo. Sa bawat sangay rin, may isang maliit na larawan ng aso na nakalagay sa sulok ng kusina malapit sa pugon.
Kapag may bagong empleyadong nagtatanong kung sino iyon, ngumingiti lang si Berto. "Kaibigan," sabi niya, at bantay ng unang pugon ko. Hindi nawala si Salamat. Sa halip, tila habang tumatagal ay lalo lamang itong naging tahimik na bahagi ng bawat umagang nagsisimula sa amoy ng tinapay. Minsan nasa harap ito ng unang branch. Minsan na may sumasama kay Berto kapag umiikot siya sa ibang branch sa kalapit bayan. At kahit tumanda na ang aso at bumagal na ang lakad, hindi nawala ang kakaiba nitong pandama sa ugali ng tao. Kapag may lumalapit na manluloko, tahol agad. Kapag mabuting tao, tahimik at kalmado. Parang sa buong buhay ni Berto, si Salamat ay nanatiling paalala na may mga biyayang hindi lang dumarating minsan. May mga biyayang nananatili basta hindi ka nakakalimot. Isang hapon, habang nakaupo si Berto sa harap ng unang panaderiya at pinagmamasdan ng mga dumaraang tao, lumapit si Aling Perla. Payat na ito, tahimik na, at malayo na sa dating babaeng kayang manglait ng tauhan sa isang tingin lang. "Hindi ako sanay sa ganito," mahinang sabi niya. "Pero ayokong lumipas ang natitira kong buhay nang hindi humihingi ng tawad." Tahimik si Berto. "Sa lahat ng ginawa ko sa iyo, patawad." Hindi agad sumagot si Berto. Maraming alaala ang gumalaw sa loob niya. Ngunit sa huli, huminga siya ng malalim at nagsalita. "Matagal ko pong hinintay na marinig yan, pero matagal ko na ring pinili na huwag manatili sa galit." Napayuko si Aling Perla at tahimik na tumanggo. Hindi sila naging magkaibigan pagkatapos noon. Hindi rin nabura ang nakaraan sa iisang paghingi ng tawad. Ngunit sa simpleng sandaling iyon, may isang pinto ng kapayapaan ang bahagyang nabuksan. Nang gabing iyon, matapos isara ang unang branch, naupo si Berto sa tabi ng pugon habang nakahiga si Salamat sa paanan niya. Mula sa kusina ay lumalabas ang bango ng huling batch ng pandesal ni Inay. Tinignan niya ang aso at marahang ngumiti. "Alam mo," bulong niya, "kung hindi ka dumating noon, baka nawala na rin ako sa mundo." Tumingin sa kanya si Salamat at marahang idinikit ang ulo sa tuhod niya. Sa sandaling iyon, naisip ni Berto ang buong haba ng kanyang dinaanan. Ang pagiging ulila, ang trabahong kumakain sa kanya, ang mga sigaw, ang paraatang, ang gabing halos wala na siyang dahilan para bumangon, ang matandang tinderang naniwala, ang lumang pugon, ang signature bread na may alaala ng kanyang ina, ang mga customer na dumadayo at bumibili para pasalubong, ang charity ward, ang ospital, at ang 36 na sangay na ngayon ay sabay-sabay nagpapainit ng umaga sa iba't ibang lugar. At sa dulo ng lahat, isang katotohanan lang ang nanatili sa puso niya, na ang panaderiya niya ay hindi talaga nauubusan. Hindi nauubusan ng tinapay, hindi nauubusan ng init, hindi nauubusan ng biyaya, at higit sa lahat, hindi nauubusan ng kabutihang minsang dumating sa anyo ng isang gutom na aso na sumunod sa kanya sa dilim. Kaya hanggang sa mga susunod pang taon, tuwing may bagong empleyadong papasok, may batang gutom na lalapit, o may biyaherong bibili ng kahon-kahong pasalubong para sa pamilya, mananatiling mainit ang pugon sa panaderiya ni Berto. Dahil ang mga pugong yun ay hindi lamang pinapainit ng apoy. Pinapainit ang mga iyon ng alaala, ng pagtitiis, ng pag-ibig ng mga magulang na nawala man ay may iniwang kabutihan sa kanyang kamay, ng tiwala ng isang matandang tinderang mabait, at ng tahimik na himala na dumarating kapag ang isang pusong sugatan
ay pinili pa ring magbahagi ng init sa iba. At sa bawat amoy ng pandesal ni inay na sumasabay sa umagang sumisikat, may isang salita na tila patuloy na umaalingaw-ngaw sa buong buhay ni Berto. Isang salitang ibinigay niya minsan sa isang gutom na aso, at siya ring ang naging pangalan ng bihayang hindi umalis. Salamat.